Hello, good morning everyone. And today I'm going to discuss kung paano kumuha ng white card sa PGH. This is based on my experience and I did it last September, a week ago. So, eto po, para po sa mga gustong makakuha ng white card, kumuha sa MSS or sa social service, medical social service. I believe that's the meaning of MSS. So, eto na po. Ito po yung itsura ng ating white card. Ang validity po natin is 5 years. So, this one is, nakikita nyo po yung may arrow na tinuturo. Yan po yung classification. Kapag ka po letter D, most, not all, is free. Ito yung pinakamagandang classification na binibigay sa white card. Yung classification is depende sa interview, sa sagot mo. Kasi pagka pumunta ka doon, you will be asked several questions ng ating social worker. And then based sa sagot mo, doon nila ilalagay kung A, B, C, D ka. Okay? And then, ano nga pala ang kahalagahan ng white card? So, narito po siya. Ang white card po is ginagamit para maka-discount sa serbisyong medikal, discount sa laboratory, discount sa diagnostic test kaya ng X-ray, ultrasound, ECG at mga kahalintulad nito. Discount sa gamot. Yung gamot po pala, pinipila rin yan sa MSS kahit ano ka, bibigyan ka nila ng papel para kumuha ka sa main pharmacy ng free na gamot. Hindi po sa pharmacy ng OPD, kundi sa main pharmacy. Alright? Okay, so ito po yung requirements kasi nung bago pumunta ako doon, nag-search po ako sa YouTube, nagtanong ako sa group ng PGH. Apparently walang malinaw na paliwanag. So sana tong video na to makatulong para makatulong sa mga gustong kumuha ng white card. So ito na po 'yun. Patient's Blue Card. Yun po yung binibigay pagka first time ka nagpa-check up. Nandun po yung detalye ng pasyente, yung mga schedule. So, original po dadalhin, tapos isi-xerox din po natin. Tapos yung pangalawa, original health management plan at original medical abstract. These two, nanggagaling po sa doktor. So, meron po kasing mga doktor na may initiative na, oh, I'll give you health management plan para uh, makahingi ka ng tulong sa MSS kasi medyo mahal yung gagawing procedure sa'yo. So, may mga doktor naman na hindi ganon. Kailangan mong ikaw yung magtanong, pwede po bang makahingi niyan? Ganyan. Hinihingi po to sa doktor kung gusto nyong lumapit sa MSS at kumuha ng white card. Tapos po, yung patient's ID. Xerox po niya. Tapos, kung hindi po ikaw yung pasyente na maglalakad, kailangan din po may ID nyo. Kailangan relative sa pasyente. ID, tapos papakita nyo rin po yung original na ID. And then, isa sa mga importante, yung photocopy or Xerox ng laboratory, CT scan, ultrasound, ECG, o kahit anong test na ipapagawa sa kanya. And take note, kailangan po may price na dun sa yung pagpapapresyo. Yung ibang lab test, blood test, sa ano po yan, sa tabi lang ng MSS office, sa cashier po, pinapagawa. Tapos yung pong ibang CT scan, ultrasound, sa ibang room po yan. So, kailangan po, kung may request na kayong ganyan, bago kayo umuwi, papresyohan nyo na. Para next day is pila na lang sa MSS. Alright?
So, ito po yung mga dapat tandaan para, bago pumunta o pumila sa MSS. Dapat po maaga kayo, una. 6 AM pa nagpapapasok si Kuyang Guard. Pero sa dami po ng mga gustong makakuha ng white card, ah, minsan dun na po sila natutulog. Ako pumunta ako nun mga 5:15 or 5:10. Ang layo ko na. Akala ko abutin ako ng cut-off. Kasi nakalagay naman dun sa ano sa papel is 5 AM dapat nakapila ka na. Pero mas maaga, mas maganda, mas maaga ka matatapos. Second, mahabaan po yung pasensya. Dahil definitely, gaya ng sinabi ko, dahil sa interview at sa dami ng gustong kumuha, aabutin kayo ng mahabang oras. So, kailangan po ng mahabang pasensya. Ang last po is ingatan po yung white card. Alright? Lagi po kasing dapat magkasama si white card at si blue card. So, ang ginawa ko after ko makuha siya is sinerox ko. Kasi manghihingi rin ng kopya si social worker ng magkasamang xerox yung white card tsaka blue card. Dinalawa ko na yung kopya. Isa sa akin, isa kay social worker. Tapos ako po kasi, nung pumunta ako doon, honestly, wala pang presyo yung aking pangalan nito, yung mga requests. Eh, kailangan bago ka pumila, may presyo. So, dumiskarte ko. Share ko lang din. Ang ginawa ko kasi noon, 'di ba dapat ano, ang requirements kasi nakalagay, presyohan, hindi tatanggapin yung blue card kung walang presyo yung mga ano. Eh, tatlo yung ano ko, tatlo yung ipipila ko. Reseta, ultrasound, and yung blood test. Ang pinakamaagang nagbubukas po na nagpepresyo is yung cashier. Yung ultrasound, yung ibang yung reseta hindi pinapapresyohan kasi si ano magbibigay niyan si MSS na eh. Parang hindi naman cash yung bibigay sa'yo, parang yung kung ilan yung gamot, yun yung ibibigay niya. So, eto na. Dahil dalawa yung kailangan kong ilapit sa kanila. Akala ko hindi magdadalawang araw pa ako or magdadalawang balik pa ako. So, dumiskarte lola nyo. Kailangan para isang punta na lang, di ba? Technique, tips, ganyan. Ginawa ko, kailangan lang naman may maipakita ka at least one kasama nung mga naunang requirements na binanggit ko. Ang ginawa ko, si cashier maagang nagbubukas. Nag-reserve ako ng pila kasi nakapila na ako sa white card, di ba? Pumila ako sa cashier. Si ultrasound, 7:00 nagbubukas. Si MSS, 7:00 rin kumukuha ng blue card. Si pangalan nito, cashier, 6 pa lang, bukas na, 6:30, mga ganyan. So, pinapresyohan ko. Yun yung pinresent ko. Nung nangunguha na ng ano, social worker. So, tinanggap naman nila kasi tinignan lang naman nila tapos blue card lang naman yung kukunin nila eh. Hindi pa naman nila kukunin yung Xerox ng mga request mo. So, after nun, kasi pag nakuha na yung blue card mo, may interview ka na nun. Kasi binibigyan nila ng last na sa pila yung mga last na tao na i-entertain nila. Hindi na sila nagpapadugtong ng tao. Pag nakuha na yung blue card mo, pwede ka nang umalis. Pwede kang kumain kasi matagal naman yan. Balik ka lang. Tandaan mo lang yung nasa unahan mo tsaka nasa likuran mo. Kasi doon ka babalik. Tsaka tinatawag naman siya sa, ano, sa speaker, yung pangalan ng pasyente. So, ginawa ko, dahil wala pang presyo si ultrasound, pumunta ako sa ultrasound. Napapresyohan ko siya. 'Di ba? Kasi yung iba na napanood ko sa YouTube, um, magdadalawang balik. Kasi nga, walang presyo. Late sila dumarating. Diskarte dapat, 'di ba? Sayang eh. Nagpunta ako doon 5:15, natapos ako mag-aalauna. Can you imagine that? Ganun katagal.
So, sana nakatulong 'tong video na 'to at sana, kung meron pong tanong pakisulat na lang po sa baba and pakilagay na rin po yung kung saan kayo nanonood, saan niyo napanood 'tong video na 'to. Please don't forget to like and subscribe and share na rin para makatulong sa iba. Bye.